kasalanan na nabuhay sa mundo. Di alam patutunguhan sa buhay na ito. Magulong pamumuhay ang nakasanayan ko. Para bang magandang umagay di nasisikat sa'yo. Ngunit nang si Jesus ay makilala, ang buhay ko'y may patutunguhan na. Hiwaga ng pag-ibig niya'y aking nadama. Kasalanan ko'y napatawad na, bunga ng pag-ibig niya. Hindi ko maintindihan pag-ibig mong laan, sa tulad kong basura lang sa banal mong harapan. Tunay na kay buti mo, Panginoon, di ka nagbabago. Dulot ng pag-ibig mo, ko ngayon umawit sa'yo. Jesus, kay buti mo sa tulad ko. Mula nang si Kristo sa puso ko'y naghari na, bawat sikat ng umaga hatidan ng saya. Kaya kaibigan, kay Jesus lumapit ka. Magulong mong pamumuhay, tiyak na babaguhin niya. Pangako niya, ika'y pagpapalain, kung sa puso mo siya'y papasukin. Kabutihan niya'y aking nadama, ang puso ko'y namamangha sa pag-ibig niyang nalang. Di ko maintindihan ang pag-ibig mong laan, sa tulad kong basura lang sa banal mong harapan. Tunay na kay buti mo, Panginoon, di ka nagbabago. Dulot ng pag-ibig mo, ako ngayon umaawit sa'yo. Jesus, kay buti mo sa tulad ko. Basura lang sa banal mong harapan. Tunay na kay buti mo, Panginoon, di ka nagbabago. Tulad ng pag-ibig mo, ako ngayon umaawit sa'yo. Jesus, kay buti mo, tunay na kay buti mo. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating mga giliw na tagapakinig at sumusubaybay po sa programa natin dito po sa New Life United Pentecostal Church. At ito po ang inyong lingkod, si Pastor Rani Cometa.
na makakasama po ninyo sa loob ng mahigit 1 oras. Ay naabot tayo ng mahigit 1 oras dahil nga po sa siyempre ay na-acknowledge natin yung mga listener natin, yung mga nakikinig po at nanonood sa atin. And at the same time, kapag mayroon pong mga katanungan, ay binibigyan na rin po natin ng kasagutan. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon at sa mga nakikinig natin. Magandang gabi po. Sister Jenna Estera Hanyulan po ay siniragad yung ating live Bible study ngayon. Diyan po siya sa may Saudi ba, si Sister Jen. Praise God. At Sister Agnes Aboy, si Ate Agnes, yung ating pong Secretary Treasurer dyan sa the Church. Ate Agnes, magandang gabi po sa inyo. At si Brother Balong, regular pong nakikinig yan sa atin, dyan sa may Olongapo City. Ang pastor po natin dyan sa Olongapo ay si Pastor George Dumagit. At asawa po yan ng aking classmate sa Bible School, si Pastora Fortunate Pantuha. Amen. So, salamat sa pakikinig, Brother Balong. Sister Eden, dyan sa may, San Felipe, Naga City. So, maraming salamat sa pakikinig at pagsubaybay sa programa natin. Sister Cecil, nagpapaabot ng pagbati. Good evening po, Pastor. God bless us po. Si Aimee Joya, sa Palawan. Naging estudyante ko ito sa Bible School, God bless you, Aimee, pagpalain ka ng ating Panginoon. Saang lugar ka man ngayon, dyan sa Palawan, Sister Ella Bensons, God bless po, Pastor. Rani, praise the Lord po. Okay. Nathaniel Abkelan, Pastor, good evening. Good evening po, Pastor ho ba ito si Nathaniel Abkelan? Pag-acknowledge po yung mga pastor natin para ma-recognize din po natin, At okay lang din kung maibigay po nila yung kanilang address para nababanggit po natin. Just in case na yung ating mga listener ay malapit po sa kanilang lugar, ay ma-refer po natin. Kagaya nakaraan si Pastor Jorel Midyado po sa sa Tabaco, sa Panal, Tabaco City. So nakinig po sa atin. Alexandra Arnaiz, nakikinig po sa atin, sa Parañaque City. Yan. So yan po yung mga mga kasamahan natin, mga kapatiran, mga listener natin sa programang ito ng New Life United Pentecostal Church. Amen. So sa pagpapasimula po ng gawain ng ating Panginoon, tayo po muna ay mananalangin sa Panginoon. Sa mga kapatiran natin na medyo, sabi nga nila sa akin, nagme-message, Pastor, medyo malungkot lang kami dahil mahina yung signal namin, hindi namin kayo makita live, Pero pwede naman pong makita pa yung ating pagtuturo kapag meron na po kayong magandang signal, So, salamat po sa ating Panginoon. Renzi Flores, kasama po natin ngayon na nakikinig sa programa ng New Life United Pentecostal Church. So tayo muna po ay manalangin sa Panginoon bago tayo magpasimula sa ating gawain sa Panginoon. Praise the Lord. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa gabing ito. Pinupuri ka namin at pinararangalan. Dakila ka sa aming mga buhay. Maraming salamat sa patuloy mong pagkilos sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga kasama po naming nakikinig, sumusubaybay at nagsishare ng live Bible study, Panginoon, sa kanilang Facebook. I pray in the name of Jesus Christ na sa pamamagitan po ng pagtuturong ito ay marami pa po ang makaunawa ng iyong mga banal na salita.
Purihin ka, dakilang Diyos, salamat sa gabing ito at bigyan niyo po kami ng kaalaman at karunungan sa iyong mga salita upang ito po ay maibahagi ayon po sa iyong kalooban. Marami pong salamat, samahan mo kami sa gabing ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Praise the Lord. So purihin po ang ating Panginoon. At of course, Pastor Irene Gianan, nandito po nagpa-check attendance din, Pastor Irene. Pastor Irene, God bless you po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Yan. Okay. Marami po tayong mga listener, Nakaraan po ay meron tayong mahigit 60 shares. Nag-share po ng pagtuturo natin. Salamat po sa ating mga kapatiran, mga manggagawa, pastor na nag-share po ng ating live Bible study. So pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Praise the Lord. So tayo po ay magpapasimula sa pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. Ang topic po natin na pinag-aaralan is all about Holy Spirit baptism. Ayan po, Holy Spirit baptism. Yan po ang ating tinatalakay. Sa mga nakikinig, nanonood po sa atin live, pwede po kayong mag-message ng inyong katanungan, mga tanong na may kaugnayan po sa ating tinatalakay. Lalo na itong Holy Spirit baptism at we are more than willing to answer your questions, mga kapatid. So maraming salamat sa ating Panginoon. So nakaraan po kahapon ay tinalakay natin yung Holy Spirit baptism, and of course merong ilang mga tanong na nakarating sa atin at sa tulong ng ating Panginoon ay nabigyan natin ng kasagutan yung kanilang mga katanungan. Alright. So, Holy Spirit baptism, binasa natin yung Mark chapter 1 verse 8, pati yung Matthew chapter 3 verse 11. At dinefine natin kung ano ang bautismo sa Espiritu Santo. At ito po ay tumutukoy sa pagtanggap ng kaloob o regalong Espiritu ng Diyos na kumakatawan sa tubig na buhay na aagos mula sa loob ng tao. Yan, dyan po sa John chapter 7 verse 37 hanggang 39. Ayan po yung mga patunay na kapag tinanggap mo ang Holy Spirit, tatanggap ka ng ilog ng tubig na buhay, tatanggap ka ng ilog ng tubig na buhay. Pangalawa, ito po yung ipinangakong pagpapala ni Abraham sa mga hintil, So, tinalakay natin yan na ang Diyos po ay mayroong promise kay Abraham na lahat ng mga bansa ay pagpapalain. Amen. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na siya pong binhi ni Abraham. At yan po, yung Galatians 3:14, upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu Santo. Praise the Lord. So, dinefine din natin kung sino yung mga hintil na actually ang pinangakuan ng Diyos, si Abraham at lahat ng sasampalataya sa kanya, At kasama po yung mga hintil. At itong mga hintil, ito po yung mga taong hiwalay kay Kristo, hindi kabilang sa bansa ng Israel, taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos. At sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo at sa pamagitan ng bautismo sa tubig, napapabilang tayo sa lahi ni Abraham. So, ang bautismo po sa Espiritu Santo, gaya ng ating nabanggit na karaan, ito po ay regalong Espiritu ng Diyos na kumakatawan sa tubig na buhay. At ang pangakong pagpapala ni Abraham sa pamamagitan ni Kristo. Praise the Lord. Kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo, yes, of course, tinanggap natin ang Espiritu ni Kristo.
sapagkat ang Holy Spirit o ang Espiritu Santo, ito po yung Espiritu ng ating Panginoong Kristo. Si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Ano po? So, ang bautismo sa Espiritu Santo, natalakay din po natin na ito ay kailangan para sa kaligtasan. No? At binigyan natin ng diin sa John chapter 3, verse 1 to 7 na ang Holy Spirit baptism, ito po ay tumutukoy sa kapanganakang muli. No? Yan. Maliban na ang tao ipanganak na muli, pasensya na kayo mga kapatid, medyo na nakuha yung atensyon ko nitong praise the Lord. Medyo na isterbot, may announcement po sa barangay COVID-19. Tungkol po sa COVID-19 But anyway, tuloy po tayo batiin lang muna natin medyo naaagaw yung attention natin. Okay. Okay, so dito po yan si Alexandra Arnaiz po. God bless you. Si Art Eve, gandang gabi po. Magandang gabi rin po sa inyo. Brother Marvin Romero, nakikinig po sa atin. Good evening po, Pastor. Praise the Lord. Sister Marilu Panganiban, isa sa mga frontliner natin dyan sa San Felipe, Naga City. God bless you, Sister Malo, at pagpalain kayo ng Panginoon. Si Brother Carlo Tristan Bungo, nakikinig din po sa atin. Francis Rasilis, si Isko, nakikinig sa atin dyan sa may nanonood sa may Pamukid, San Fernando. God bless po, Pastor Rani. God bless you, Brother Isko. Ingatan ka ng ating Panginoon. Amen. Meron tayong pastor na nakikinig ngayon, si Pastor Willie Batigas, dyan po sa may Donsol, Sorsogon. Amen. So, God bless you, Pastor Willie Batigas. Praise the Lord. So, tuloy po natin. Yung tanong na ang Holy Ghost baptism ba ay kailangan sa kaligtasan? Yan po John chapter 3 verse 1 to 7. Ito po ay tumutukoy sa kapanganakan sa tubig at espiritu. Yung Holy Spirit baptism, ito po ay tumutukoy sa spiritual birth na kinapapalooban po ng water baptism at Holy Spirit baptism. So yung Holy Spirit baptism po ay isa sa mga kailangan para ang tao po ay maligtas. Kaya nga ang sabi ng Bible, malibang ikaw ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi ka papasok sa kaharian ng langit. Kaya para makapasok po tayo sa kaharian ng langit, kailangan nating maipanganak sa tubig at maipanganak sa Espiritu Santo. At ang Holy Spirit baptism po, ito po ay kumakatawan or tumutukoy doon sa kapanganakan sa Espiritu Santo. So, salamat sa ating Panginoon. Alright. So, importante po yun. Natalakay din natin yung tungkol sa pag-anib sa katawan ni Kristo, sa mystical body of Christ, dahil ang church po ay tumutukoy po ito sa mystical body of Christ. At kung papaano tayo mapapaanib dyan, dahil ang iglesia po ng Panginoon, ang siyang ililigtas niya, ay ito po sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu Santo. So lahat po yan ay natalakay natin sa ating pag-aaral kahapon. Praise the Lord. Alright, so maliwanag po na ang bautismo sa Espiritu Santo ay kailangan sa kaligtasan. Now, ituloy po natin ang ating pag-aaral. Who is the Holy Spirit? Nakaraan pong tinalakay ko sa inyo yung baptism na inutos ni Kristo, Father, Son, Holy Spirit, na ito po'y ginanap ng mga alagad sa pamamagitan ng pagbabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo.
Pinatunayan ko po sa inyo, binasa ko po sa inyo yung mga talata na ang Holy Spirit ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. No? Siya yung Diyos na sinasabi sa Biblia. Ang Holy Spirit ay Diyos. No? 1 Peter 1:16, ang Diyos ay banal. At sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu. At iisa lang po ang Espiritu ng Diyos. At maliwanag sa Acts chapter 5 verse 3 to 4, 1 Corinthians 3:16 to 17, pati sa chapter 6 verse 19 to 20 na ang Holy Spirit po ay ang Diyos. Amen. At pinatunayan ko po yan sa inyo na ang Holy Spirit ay walang iba kundi ang Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo, no? Philippians chapter 1 verse 19, Romans chapter 8 verse 9 hanggang verse 8 verse 9 hanggang verse 16 po yan. Tinatawag din po itong Espiritu ng kanyang anak, and at the same time, the Holy Spirit is Christ in you, the hope of glory. Now, titingnan natin yung katotohanan na mayroon po talagang Holy Spirit baptism. Tingnan natin yung prophecy sa Old Testament at yung fulfillment sa New Testament tungkol sa promise or pangakong Holy Spirit baptism. Yan. Meron pong tanong dito, no? Sige, pagbigyan natin muna ito na bago tayo pumunta doon sa ating pinaka-topic. Alright, i-acknowledge din natin si Brother Ronald Ribueno, no? Pamangking ko po ito sa pinsan, ano? Anak ni Brother David Ribueno at saka ni Sister Bising Ribueno. Diyan po ito sila sa may Lucena City ba yan, Brother Ronald? Yan, sila Brother David sa Batangas po sila. Amen. Alright, Sister Miles Sarte, amen. Lagi pong excited si Mama sumubaybay ng Bible Study Pastor. Amen. So praise God, God bless everyone. Frederick Borromeo Oloroso, ano po ba ang fruit of the Holy Spirit, gift of the Holy Spirit, at baptism of the Holy Spirit? May kaibahan po ba ito? Yeah. Ang gandang tanong Fruit of the Spirit, gifts of the Spirit, at saka yung baptism of the Holy Spirit. Isa-isayin natin. Una, itong baptism of the Holy Spirit, ito na yung tinatalakay natin ngayon. Yung fruit of the Spirit naman po, ito po yung magiging bunga kapag tinanggap mo na yung Holy Spirit. Galatians 5:22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. So yan po yung fruit of the Spirit. Magbubunga ka lang ng Espiritu, lalabas lang yung mga bunga na yan, yung love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Lalabas lang yan kapag tinanggap mo na ang Holy Spirit. So ang kaibahan po ng fruit of the Spirit sa baptism of the Holy Spirit ay ito. Yung baptism of the Holy Spirit, tinanggap mo si Kristo bilang Espiritu, no? Tinanggap mo siya bilang Espiritu. Dahil sabi nga natin, yung Holy Spirit, iyan po ay Espiritu ni Kristo or Espiritu ng Anak. Christ in you, the hope of glory. Now, pag si Kristo ay nasa iyo, magkakaroon ka na ng bunga ng Espiritu. Yun po yung fruit of the Spirit. Yung gifts of the Spirit naman, ito yung tinutukoy doon sa 1 Corinthians chapter 12, verse 7 to 11. Yung word of wisdom, word of knowledge, discerning of the Spirit, yung gift of faith, working of miracles, etc. No? Siyam din po yon, mga gifts yon. Yun po ay manifestation naman ng kapangyarihan ng Holy Spirit sa loob ng iglesia. Na yan po ay napagkakamalian ng iba. Kasi doon kasi sa gifts of the Spirit, kasama po doon yung speaking in tongues, yung interpretation of tongues, pati prophecy. Now, ngayon, napagkakamalian nila yung identity ng dalawa. Kasi iba po yung sinasabi po doon sa 1 Corinthians 12 verse
7 to 11, yung sinasabi doon na speaking in tongues, dapat dalawa or hindi hihigit sa 3. Ngayon, napagkakamalian nila na ito yung speaking in tongues doon sa pagtinanggap mo ang Holy Spirit. Magkaiba po yung dalawa na yan. Iba po yung speaking in tongues. Kapag tinanggap mo ang Holy Spirit, yan po ay initial evidence. No? Iba po yan doon sa speaking in tongues, which is one of the gifts of the Spirit na kailangan pong i-interpret. Yan. So magkaiba po yun. Ano? Tatalakayin natin yan. So yan po yung kaibahan ng 3. Number 1, yung tinatawag na baptism of the Holy Spirit. Ito na po yung pinag-aaralan natin. Na kapag ka yung Espiritu ni Kristo ay tinanggap mo or pumasok sa puso mo at meron yan ebidensya, yan po yung baptism of the Holy Spirit. Ito na yung kasalukuyang tinatalakay natin. Yung fruit of the Spirit, ito po yung bunga o makikitang sabihin na natin attitude or mga pag-uugaling lalabas sa iyo kapag ka tinanggap mo na ang Holy Spirit. Galatia 5:22 hanggang 23. At yung gifts of the Spirit naman, ito naman po yung siyam na mga manifestation ng banal na Espiritu. Basahin ko siguro yung 1 Corinthians chapter 12, verse 7 to 11. Ito po yung tungkol sa gifts of the Spirit. Datapwat sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan din naman, sapagkat sa isa sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan, sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu, sa iba'y ang pananampalataya sa gayon ding Espiritu, at sa iba'y ang mga kaloob ng pagpapagaling sa isang Espiritu, at sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala, at sa iba'y hula, sa iba'y pagkilala ng mga Espiritu, sa iba'y ang iba't ibang wika, at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Datapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding Espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. So yan po yung kaibahan ng 3. Baptism of the Holy Spirit, ito na yung tinatalakay natin. Fruit of the Spirit, ito yung bunga o resulta kapag tinanggap mo na ang Holy Spirit. Pangatlo, yung manifestation ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya meron tayong tinatawag na power of the Holy Spirit in us. Yun na po yung siyam na mga ebidensya o yung tinatawag nating manifestation ng banal na Espiritu. Yan. Pahabol po, ano po ang patunay na ikaw ay tumanggap na ng Holy Spirit at sino po ang makakapagpatotoo nito? Yan. Ayan. Ito na po, tinatalakay na natin. Ano ang patunay? Mamaya-maya ay ipapakita ko po yung mga talata na nagpapatunay or pruweba kung ano ang tanda kapag ikaw ay tumanggap ng Holy Spirit. Now, diyan po nagkakaroon ng misinterpretation yung ibang tagtuturo. Akala nila kasi kapag tumanggap ka ng Holy Spirit, ang ebidensya ay fruit of the Spirit. Hindi. Ang ebidensya niyan iba. Yung fruit of the Spirit, yan yung bunga, no? Yung bunga. Dati ganito yung buhay mo, pero ngayon nagmamanifest ngayon yung mga karakter ni Kristo sa buhay mo. Yung pag-ibig, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith or faithfulness, meekness, and temperance. Yan po yung bunga. Yan. Hindi yan ebidensya, kundi bunga. Iba naman yung evidence. Pruweba na nakatanggap ka ng Holy Spirit. So yan po ang sagot muna natin. At yung mga kapatiran, kasi ang sabi dito, sino po ang makakapagpatotoo nito? Ang makakapagpatotoo nito, yung mga tao mismo na tumanggap
ano ba yung naranasan nila nung sila po ay tumanggap ng Holy Spirit. Siguro, pwede kayong mag-message sa akin ngayon. Ano ba yung naranasan ninyo nung kayo po ay tumanggap ng Holy Spirit? Titingnan natin kung pari-parehas. Kasi kung yung tinanggap na Holy Spirit ay, kumbaga, iba yung sinasabi nila, iba doon sa nakasulat sa Biblia, ay medyo magdududa tayo. Pero kung pari-pareho, o sige, sa lahat ng kapatiran, pastor na nanonood at sumusubaybay sa atin dito sa programang ito, pwede po kayong mag-message. Ano ang naranasan ninyo nung kayo ay tumanggap ng Holy Spirit? Yan. So, lahat po ng mga kapatiran or pastor na nanonood ngayon, pwede po kayong magsabi, mag-share ano yung naranasan ninyo at ano yung naramdaman ninyo nung kayo ay tumanggap ng Holy Spirit. Tingnan natin kung yung naranasan ninyo, yung na-experience ninyo, magmamatch dito sa itinuturo natin. So maraming salamat sa katanungan, at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Praise the Lord. Okay, Richie Hernandez, nakikinig po sa atin at nanonood, watching here from Dammam, Saudi Arabia. God bless you, Pastor Rani. God bless, Brother Richie Hernandez, at ingatan po kayo ng ating Panginoon dyan sa lugar na kinalalagyan po ninyo. Sister Irene Rasiles, Lola ito ni Isko, Lola ni Isko, nandyan sa Davao. God bless, Sister Irene Fernandez. Amen. Sister Glo, tawag nito, Sister Gloan, iba kasi yung kanyang account dito sa Facebook, Pero si Sister Gloan ay nagdiriwang po ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Sister Glo, happy birthday po sa inyo. Nandyan siya sa Riyadh, Saudi Arabia. So pagpalain ka po ng ating Panginoon, patuloy kang ingatan at bigyan ng maayos na kalusugan. Okay? So God bless, Sister Glo, Praise the Lord. Glacy Latayan, glory to God. Sister Glacy Latayan Concha. Concha. Okay. So maraming salamat po sa pakikinig. Parang ito yung kapatiran natin sa Winnipeg. Sa Winnipeg. God bless you po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Now, ituloy po natin. So pwede po kayong mag-message sa akin tungkol sa inyong karanasan nung kayo po ay tumanggap ng Holy Spirit. Anong nangyari sa inyo nung kayo ay tumanggap ng Holy Spirit? Pangalawa, ano yung kakaibang naramdaman or na-experience ninyo nung kayo po ay tumanggap ng ng Holy Spirit? Ano ba? Oo, sa comment section para makita ko agad, para makita ko agad. Mag-comment agad kayo, dito sa pinapanood po ninyo. Okay. Sa Sister Glacy Latayan po ay from Winnipeg, Canada. Alright? So ipagpatuloy natin yung ating tinatalakay habang kayo po ay nanonood at mag-message sa akin ng inyo pong experience sa pagtanggap ng Holy Spirit. Kasi yung tanong nga sa atin ay sino bang makakapagpatotoo nito? Una, pinatututuhanan ng Biblia kung ano yung patunay na ikaw ay nakatanggap ng Holy Spirit. Pangalawa po, ikaw mismo, yung taong nakatanggap ng Holy Spirit, sila yung makakapagpatotoo. Ayan. Meron na po ditong nag-message sa atin. Si Brother Emmanuel Del Pilar, Brother Emmanuel Del Pilar. Ako po youth camp sa Pasakaw noon. Nagsalita po ako ng iba't ibang wika. May malamig na bagay na pumasok sa mga kamay ko at doon ako nagsimulang nagsalita ng iba't ibang wika. Naalala ko po, tapos na ang service, umiiyak pa po ako. Yan, okay. Ay, si former kagawad po, Noel Suliman, napakabait na kaibigan po natin ito,
nanonood po sa atin, si former Kagawad, Municipal Kagawad Noel Suliman. Ito po si Kagawad Suliman, meron pong tire supply ito, diyan sa may Concepcion Grande, Concepcion Grande. Dalawa po ang tire supply diyan ni Kagawad Suliman. Diyan po ako kumukuha ng gulong. Napakabait na negosyante po niyan, si Kagawad Suliman. God bless you, Kagawad, ha. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Okay, si Brother Rickson ay nanonood sa atin diyan po sa may Laguna. Amen. Praise the Lord. Si Michelle Velasco po diyan sa sa may Concepcion Grande, sa Villa Grande Homes, Sister Michelle Velasco. Daming nanonood sa atin, around the world po tayo. Praise God, from Canada, New Zealand, amen, Australia, may nanonood po sa atin, Winnipeg, Canada, Davao, at marami pang lugar. So maraming salamat. Kung mayroon po kayong tanong, pwede ko pong sagutan, kung kayang-kaya nating sagutan sa tulong ng Panginoon ay sasagutan po natin. So okay na po ba yung nagtanong sa atin dyan sa, di ko alam kung saan yun, sa Eriga ba to, si Brother Frederick Borromeo Oloroso. Si ano ba to? Si Dudoy ba ito? So yung tanong niya po ay sinagot po natin. Na ituloy po natin ang tinatalakay natin. Tingnan natin yung sinasabi ng Old Testament tungkol po sa Holy Spirit baptism. Old Testament prophecy about the Holy Spirit baptism. Sa 1 Peter chapter 1 verse 10 to 12, although the Old Testament prophets did not receive the baptism of the Holy Spirit, they did record God's promises concerning the coming of the Spirit. Inirecord po nila ang pagdating po nitong tinatawag na Espiritu. Tingnan po natin, ulitin ko po, sa Old Testament, ang mga mananampalataya sa Old Testament, hindi po sila nabautismuhan sa Espiritu Santo. Yes, sila po ay nakaranas ng Holy Spirit, but not the baptism. Pag sinabi kasi nating baptism of the Holy Spirit, from the word baptism, baptizo meaning to immerse, to submerge. So, iyan po ang ibig sabihin, ilulubog ka sa Espiritu ng ating Panginoon. So bagamat ang mga Old Testament saints hindi po sila nakaranas na mabautisman sa Holy Spirit, pero mayroon silang prophecy tungkol sa pagdating ng Holy Spirit. Now tingnan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. 1 Peter chapter 1 verse 10 to 12. Tungkol sa pagkaligtas na ito, ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. Mayroon pong biyaya or grace na darating sa inyo. Verse 11, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patutuhanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa inyo. Verse 12, na ipinahayag sa kanila na hindi saganang kanilang sarili kundi saganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito na ngayoy ibinabalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Alam niyo po yung mga angels, wala silang experience sa Holy Spirit baptism. Ninanasa nilang mamasdan ito, Pero ito po ay hindi nila naranasan, ngunit ang mga propeta ay nagsasalita, mayroong Espiritu Santo na sinugo mula sa langit. Darating ito sa inyo. So, sa Old Testament pa lamang, ayon po sa patutuon ni Apostol Pedro,
yung Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Just imagine mga kapatid, si Kristo physically lumitaw sa New Testament. Pero sa Old Testament, binabanggit na dyan na yung Espiritong nandun sa mga propeta, yan po ito po ay Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. So itong Espiritu ni Kristo na sumasa kanila, ito po ang nagtuturo sa kanila, tungkol sa kaluwalhatian, mga kapatid, na darating at sa biyayang darating sa mga tao. Na ito po ay ang Espiritu Santo na sinugo mula sa langit. Amen. So purihin po ang ating Panginoon. Now, tingnan pa natin ang isa pa sa mga prophecy. Sa Joel chapter 2 verse 28 hanggang 32, tingnan natin kung anong sinasabi, hula ni Propeta Joel tungkol sa bautismo sa Espiritu Santo. Joel chapter 2 verse 28, at mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman. Ayon sa propesiya ni Joel, ibubuhos daw po ng Diyos ang kanyang Espiritu sa lahat ng laman or tao. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula, ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain, at sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa araw na yaon ang aking Espiritu. Verse 30, at ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo at apoy at mga haliging usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Verse 32, at mangyayari na ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, duroon yaong nangakatanan, gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa nangalabi ay yaong mga tinawag. So dito po, mga kapatid, 2 beses sinabi ng Panginoon, ibubuhos niya ang kanyang Espiritu sa mga huling araw. In the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. So ito po yung hula ni Propeta Joel. Tanong, ito bang hula ni Propeta Joel tungkol sa pagbubuhos ng Espiritu Santo, ito po ba ay natupad? At kung ito man ay natupad, kailan ito nangyari? Kailan natupad ang hula ni Propeta Joel? Now, tingnan natin ang nakasulat sa Biblia kung kailan natupad ang hulang ito ni Propeta Joel. Sa Acts chapter 2, verse 1 to 4, ang sabi ng Biblia, nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. So, noong araw po ng Pentecostes, bigyan ko po kayo ng kaunting background dyan. Ang araw po ng Pentecostes, ito po yung araw na isiniselebrate ng mga Hudyo. 50 araw pagkalipas po nung tinatawag na Feast of the Passover. Ang Passover po, ito po yung pagdiriwang ng mga Hudyo in commemoration or pag-alaala doon sa tinatawag na paglagpas ng angel of death, sa mga Hudyo. Kasi nung ibinigay ng Diyos, ibinaba ng Diyos ang 10 salot doon sa Ehipto,
pinakahuling salot na ibinaba niya ay yung tinatawag na kamatayan sa lahat ng panganay. No? Sa lahat ng panganay. Ngayon, sabi ng Diyos, yan po ay nasa Exodus chapter 12. Exodus chapter 12. Ngayon, sabi ng Panginoon, okay, Moises, lahat ng angkan ni Israel, bawat bahay kailangang yung kanilang doorpost ay pupunasan ng dugo. No? Dahil ngayong gabi ay dadaan ang anghel ng kamatayan. Ngayon, lahat ng bahay na walang dugo ang kanilang doorpost, merong mamamatay. Papatayin ko ang lahat ng panganay sa bawat bahay na walang dugo. Pero kapag merong dugo, sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, kapag nakita ng anghel na mayroong dugo sa doorpost ninyo, I will pass over you. So, lalagpasan ko kayo. Kaya, noong araw na yan, nung dumating po yung angel of death, lahat na panganay sa Ehipto, bawat bahay, meron pong patay. No? Lahat ng panganay. Pero sa Israel, wala pong namatay, kahit isa. No? Ngayon, yun pong paglagpas na yun, yung Passover na yun, yun po yung tinatawag na isiniselebrate ng mga Hudyo. 50 day of Passover or siniselebrate po nila yung araw na yun. Pag-alaala sa araw na nilampasan ng Diyos ang kanilang bahay, walang namatay na panganay. Ngayon, bibilang ka ng 50 araw. Ika-50 araw, isi-celebrate nila yung Pentecost, Day of Pentecost. Itong Day of Pentecost, lahat ng mga Hudyo sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, umuwi po yan sa Israel para i-celebrate ang pista ng Pentecostes. So, itong pista ng Pentecostes, eksaktong-eksakto, yung mga alagad, nung sila po ay nagkakatipon doon sa Jerusalem, sa may itaas na kwarto. Actually, 120 po sila. 120 po sila na nagkakatipon doon sa upper room, eksaktong-eksaktong araw ng Pentecostes. Noong araw ng Pentecostes, habang nagkakatipon yung mga alagad, meron pong humahagibis na hanging malakas, na ano raw po, pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At ang wika ng Biblia, sa kanila ay may napakitang mga dilang kawangis ng apoy. Meron pong mga cloven tongues as of fire na dumapo po sa bawat isa sa kanila. At ano ang nangyari sa kanila? Ang sabi ng Biblia, nung dumapo ang dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi sa kanila, silang lahat ay nangapuspos. Sabi ng verse 4, silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. So, nung araw po niya ng Pentecostes, doon po unang nakatanggap or nabautismuhan ng Espiritu Santo yung 120 mananampalataya kasama po yung mga apostol. Doon sila nakaranas niyan. Napuspos sila ng Espiritu Santo. Ngayon, nung napuspos sila ng Espiritu Santo, yung mga tao po ay dahil na marami pong maraming tao dyan, araw ng Pentecostes yan. O ngayon, nagras sila, nagpuntahan sila doon sa may upper room. Nakipag-usyoso sila. Anong ingay ito? So nung nandun na sila, nakita nila yung mga alagad na sila po ay nangagsasalita ng mga wika, ng iba't ibang wika. Ngayon, nung sila po ay nagsasalita ng iba't ibang wika, nangamangha yung mga tao. Kung inyo pong babasahin ang mga kasunod na talata, 17 languages po, 17 lingwahe, sinasalita nitong nagkakatipon na mga, lahat po sila Galileo, isa lang yung lingwahe nila. Pero yung pinagtaka ng mga tao, yung wika natin, sinasalita nila. Tayuan nga ng mga Medo, mga Elamita, mga taga Persia, mga taga
Arabia, no? Iba-ibang lingwahe po, 17 languages. Sabi nila, naririnig nating sinasalita nila. Sabi naman nung iba ay, kamanghamanghang gawa ito ng Diyos. Sabi naman nung iba, hindi, mga lasing lang yan. So ano pa ang sabi ni Peter? Ano ang sabi ni Peter tungkol doon? Sabi ni Peter, mga kapatid, ay, kayong mga lalaking mga taga-Israel, maalaman ninyo ito, no? Kayong lahat na nangananahan sa Jerusalem, mga alaman nawa ninyong lahat ito at inyong pakinggan ang aking mga salita. Sapagkat ang mga ito'y hindi mga lasing na gaya ng inyong inaakala. Yamang ngayon oras na 3 lamang ng araw. Datapwat ito'y yaong sinalita na sa pamamagitan ng propeta Joel. So dito po, kinonfirm na Apostol Pedro na itong nangyayari ngayon, yung pagbubuhos ng Espiritu Santo na mayroong tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, ito raw po yung sinalita na ni Propeta Joel. O wag niyo anyang mapagkamalan na sila'y mga lasing, alas 9 pa lang ng umaga. No? Kundi ito yung sinalita na sa pamamagitan ni Propeta Joel. Kaya kinote ni Peter yung sinalita po nitong Prophet Joel. Acts chapter 2 verse 17 to 20. Andyan na po, no? Ito po yung sinabi ni Propeta Joel, binasa natin ito kanina. Mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula. Ang inyong mga binata ay makakakita ng pangitain, ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng panaginip, uot sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking lingkod na babae. Sa araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipanghula sila. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas, mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at singaw ng usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang araw ng Panginoon, yaong araw na dakila at tangi. So yan na po, yung pong hula ni Prophet Joel na ang sabi po ng Panginoon, ibubuhos ko ang aking espiritu sa huling mga araw. In the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Yeah. Upon all flesh. Mayroong pagbubuhos ng Espiritu Santo. At ito pong prophecy ito ni Prophet Joel ay unang naganap or natupad po noong araw ng Pentecostes. Sa panahon ng mga apostol. Natupad po yung prophecy ni Prophet Joel. Ano ang palatandaan na ito'y natupad? Ayan po, sinabi ni Apostol Pedro, ito yaong sinalita na sa pamamagitan ng propeta Joel. Kaya lang, may mapapansin kayo doon na wala doon sa sinabi ni Prophet Joel. Doon sa sinabi ni Prophet Joel, sinabi lang, ibubuhos ko ang aking espiritu. Now, ano ang ebidensya na yung Espiritu Santo ay naibuhos? Ano yung palatandaan na naibuhos yung Espiritu Santo? Yan. Ito na po yung sagot natin doon sa tanong nung nagtanong kanina. Ano ba yung tanda kapag tinanggap mo ang Holy Spirit? Ang nakasulat po rito, silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Merong binanggit si Peter na aktwal na naranasan nung ibinuhos yung Espiritu Santo, merong aktwal na nakita o narinig yung mga tao. Ano yun? Yung pagsasalita ng iba't ibang wika. At yung pong pagsasalita ng iba't ibang wika, ito po yung naka-attract sa mga tao. Tingnan nyo po yan, sa maliit na picture na nakalagay natin. Yung mga tao, nagpuntahan sila doon sa upper room. Amen. Sapagkat naririnig nila na nagsasalita ang mga taong ito ng mga wika. So kaya sila po ngayon ay nagtataka.
No? Ano to? Mga gawa ito ng Diyos. Sabi naman ng iba, mga lasing. Sa gawa talaga ng Diyos, mayroong naniniwala, ina-acknowledge ang kapangyarihan ng Diyos, meron namang nanunuya. May mga tao talagang nanunuya. Depende na lang sa atin kung saan tayo kabilang doon. Kung tayo ba ay kapag mayroong himalang ginawa ang Diyos, may makapangyarihang gawa ang Diyos, ina-acknowledge, kinikilala natin, nire-recognize at pinasasalamatan natin ang Diyos, or tinutuya natin, no? Tinutuya natin. Praise God. Depende po yan sa inyo kung ano po ang ano ninyo. Now, itutuloy natin yan, pero tingnan muna natin, may mga nagpaabot dito nung kanilang mga karanasan siguro, ano? Okay? Sherry say Liza, God bless po Pastor. Thanks for sharing the word of God. Yan. Saan ito si Sister Sherry say Liza? Saan ba to siya? Saang lugar ba to? Ito yung hipag ng aking hipag din, ano? Yung asawa ng aking kapatid, hipag niya ito, si Sherry say Liza. Saang lugar ka ba, sister, ngayon? Amen. Si Ate Joy, ang ating pong treasurer ng SARPC Cooperative. Yan, si Ate Joy, no? Sabi niya dito, good evening. Yan, watching right now. Siya po raw ay nanonood ngayon. I'm watching right now. Salamat po, Ate Joy, sa pakikinig. At kung kayo po ay may tanong, Ate Joy, pwede po kayong mag-send ng inyong tanong at pwede nating sagutan live dito sa pag-aaral natin. Okay. Eden Cordes, gandang gabi po sa lahat. Sa lahat po. Nung ako po ay unang tumanggap ng Holy Spirit, habang ako po ay nagpupuri sa Panginoon, youth camp po noon sa Iriga City, parang may nakita akong maliwanag. Asan na ba yun? Parang may nakita akong maliwanag at parang may naramdaman akong malamig na bagay, at habang ako'y nagpupuri sa Diyos, iba ng salita ang lumalabas po sa aking bibig. At grabe po yung sayang nararamdaman ko habang nagsasalita po ako. Feeling ko ang lapit-lapit ko sa Diyos at nakaramdam po ako ng unspeakable joy. At simula noon naging palangiti na po ako, nawala ng aking pagiging mahiyain. Glory to God po. O yan, pareho sila ng karanasan nung una, no? Si Brother Emmanuel del Pilar. Hindi po ito nag-usap dalawang ito, sapagkat si Brother Emmanuel, doon po yan sa Olongapo. Ito naman pong si Sister Eden, nandito sa Naga. Pareho po sila ng naranasan. May malamig na bagay na bumaba sa kanila. Amen. At sila po ay nagsalita ng iba't ibang wika. Mayroong pagbabagong naganap sa buhay nila. Yan. Yan po, Sister Imelda Cuneta, blessed evening to all. Yan. Alright. Jen Estera Hanyulan. I was inborn UPC pastor. Yan. Inborn daw po siya na UPC. And President Rojas, North Cotabato. Yan, taga-President Rojas, North Cotabato po siya. Pero bago lang po natanggap ang Holy Spirit ng Panginoon noong GenCon 2020 po sa Davao. Salamat sa ating Panginoon dahil ito ay natanggap ko. Yan, ngayon lang General Conference yung inatinan po namin doon sa Davao City, Doon nakatanggap itong Sister Jen Hanyulan. Galing po ito ng Saudi, umuwi at umattend po ng General Conference. At ang sabi niya, eto po, salamat sa ating Panginoon dahil ito ay natanggap ko, dahil dinesire ko po ito sa aking puso. Noong time na natanggap ko po ito, Pastor, second night po ito ng GenCon, habang ako ay nagpupuri sa Panginoon, bigla na lang po nanlamig ang aking kamay at buong katawan. At doon po nagsimula po ako magsalita ng iba't ibang wika
At namalayan ko na lang po pagkatapos ko magsalita ng iba't ibang wika, yung mga katabi ko sa upuan, nakaupo na, ako na lang pala yung nakatayo at umiiyak pa din doon. Doon ko po naramdaman na sobrang gaan ng pakiramdam ko at nagkaroon po ng kapayapaan ng aking puso't isipan. To God be all the glory. Yan. Parehas din yung naranasan nitong Sister Jane Hanyulan kay Brother Emmanuel. Emmanuel del Pilar, umiiyak sila, sobrang galak, may malamig na bagay na bumaba sa kanila, napuspos sila ng Espiritu Santo, nagsalita ng iba't ibang wika. Ayan. At sila po ay may pagbabagong naganap. Sister Eden Cordes, kilala ko po ito dahil kapatiran po namin yan sa Naga. Siya po ay hindi pala imik, pero ngayon nagsishare na po yan ng Word of God. Itong si Sister Jane Hanyulan, grabe po ang kanyang naranasan din. Nagsalita ng iba't ibang wika, may malamig na bagay na bubaba sa kanya. Amen. At pakiramdam niya po, nagkaroon siya ng kapayapaan sa kanyang puso at isipan. Now, ito po ang magandang ginagawa ng Holy Spirit. Kaya, itinuturo po namin ito, naranasan po namin. Kung kayo po ay makakaranas nito, amen, kayo rin po ay makakapagpatotoo kagaya ng ipinagpapatotoo ng mga nandito. Amen. Okay. Si Joseph Cielo na nakikinig at nanonood pa rin po sa atin. Amen. Praise God. Emmanuel Ulabi, sa Tondo. God bless you po, Pastor Rani Cometa. Pablo Villesa, yung classmate ko ito, nasa Rojas City ito. Tama ba? Classmate Paul Villesa. Iloilo. Good evening, mate Rani, watching here in Iloilo. God bless you, classmate. Yung mga classmate ko po nakikinig at nanonood din po sa atin. Nakaraan po yung classmate ko dyan sa may Pateros, si Sister Pastora Emily Judan. Okay. Sherry Say Liza from Agoo, La Union po, Pastor. Okay? So si Sherry Say Liza po ay taga dyan po yan sa Agoo, La Union. Amen. Alright. So sige po, yung mga kapatiran natin, kasi merong tanong, ano yung patunay na ikaw ay nakatanggap ng Espiritu Santo? Okay? So pwede po kayong magpadala ng inyong patotoo, testimony sa inyong karanasan sa Espiritu Santo. Alright? So ituloy po natin, gaya ng aking sinabi, meron pong prophecy ang Prophet Joel tungkol sa baptism of the Holy Spirit, yung nakasulat sa Joel chapter 2 verses 28 hanggang 32, at ito po ay naganap or natupad noong araw po ng Pentecostes sa Acts chapter 2, verse 1 hanggang verse 39 na po yan, dahil yung mga tao doon, nung na-convict sila, nagtanong kung anong gagawin, sagot ni Apostol Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Okay? Now, dito po sa Jeremiah chapter 31, verse 31 hanggang 33, meron din pong pangako ang Diyos dito na siya raw po ay gagawa ng covenant or bagong tipan, bagong kasunduan sa sangbahayan ni Israel, na ang wika po ay isusulat niya ang kautusan sa kanilang puso. Jeremiah chapter 31 verse 31 hanggang 33. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Judah. Hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na ang aking tipan ay kanilang sinira bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Verse 33. Kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon.
aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Now, kung maalala po ninyo, paglabas ng Israel doon sa Egypt, nilid ni Moses ang Israel doon sa wilderness at sila po ay pumunta doon sa, kung tawagin po natin ay Mount Horeb o bundok ng Diyos. Doon po ibinigay ng Diyos yung tinatawag nating 10 Commandments, yung 10 kautusan, yung tablets of stone. Sabi ng Exodus chapter 31 verse 18, sinulat po ng mga daliri ng Diyos yung 10 Commandments. So yun po yung tipan ng Diyos sa Israel. Meron siyang tipan or covenant sa Israel. Kaya lang, ang Israel po, ayon sa kasaysayan, yung tipan ng Diyos, sinira po nila ito. Nasira ito sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng hindi nila pagsunod sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. In fact, nahirapan talaga sila, Nahirapan talaga sila. At may mga tao ngayon na ang turo nila, hanggang ngayon, Old Testament pa rin. Old Covenant pa rin ang sinusunod nila. Alam niyo po, walang nakagawa niyan. At mahirap pong gawin ng isang tao yung susundin niya ang Old Testament Covenant. Ang dami pong sinasabi doon. Now, tingnan natin ang nakasulat sa Biblia, Sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Yan ang dahilan bakit binago ng Panginoon yung tipan. Kaya nga ang Biblia, meron po tayong tinatawag na Old Testament at saka New Testament. Siguro, isa na namang interesting topic na pwede nating pag-usapan yan. Bakit pinalitan ng Diyos ang Old Testament ng New Testament? Pag sinabing old, luma, matanda or lumang tipan. Pag sinabing New Testament, bagong tipan. Ito na raw po yung bagong tipan ng Panginoon. At yung kanyang kautusan, hindi na po nakasulat sa titik, kundi nakasulat na po sa kanilang puso. At yan po yung prophecy ni Prophet Jeremiah na isang araw po ang Diyos ay makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Judah. Ang kanya raw pong kautusan ay itatala or isusulat, iguguhit, i-engrave sa kanilang kalooban at isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging aking bayan. So yan po ang prophecy ni Prophet Jeremiah. Now ang tanong natin, kailan po naganap? Kailan natupad itong hula na ito na ang Diyos ay makikipagtipan ng bagong tipan sa Israel? Kailan po magaganap yan or naganap yan? Now tingnan po natin ang nakasulat sa Biblia. Ito pong pangakong ito na pakikipagtipan ng Diyos ay naganap sa pamamagitan ng pagbubuhos ng kanyang Espiritu Santo. This promise is fulfilled by the outpouring of the Spirit who writes the laws of God in our hearts and who gives us power to fulfill the righteousness of the law. Ito pong covenant, God's new covenant, ito raw po ay natupad noong ibinuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu. Bakit po? Sapagkat ang Espiritu Santo, siya ang magsusulat ng kautusan ng Diyos sa ating puso at siya rin ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang maganap ang katuwirang sinasabi ng kautusan. Now, tingnan natin ang nakasulat sa Biblia. Okay. 2 Corinthians chapter 3 verse 3. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin. Hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman.
at ang gayong pagkakatiwala sa Diyos ay taglay namin sa pamamagitan ni Kristo. Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili upang isiping ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos, na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. So saan daw po isinulat? Ano ang ginamit na panulat? Hindi raw po tinta, kundi Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa tapyas ng bato, kundi ng pusong laman. So yun pong prophecy ni Prophet Jeremiah na ang Diyos po ay makikipagtipan sa Israel, no? Bagong tipan, ito po ay na-fulfilled, naganap nung ibinuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu. Sapagkat yung Espiritu po, ito po ang magsusulat ng kanyang kautusan sa ating puso. Hindi po titik, dahil yung titik ay pumapatay, yung Old Testament. Now, mapansin po ninyo, no, sa typology, nung ibinigay ng Diyos yung kautusan kay Moises, yung Ten Commandments, alam niyo po kung anong nangyari? Nagkaroon po ng pagpatay doon. Bakit? Yung mga tao po habang si Moises ay nandoon sa bundok, 40 days na kinakausap niya ang Diyos, isinusulat ng Diyos ang kautusan doon sa tapyas ng bato, yung mga nandun naman sa ibaba, ay ibinuyo nila si Aaron. No? Ang ginawa po nila, sabi nila kay Aaron, nasaan na itong Moises na naglabas sa atin sa Ehipto? Ha? Kailangan gumawa tayo ng Diyos. So sila po ay gumawa ng gintong guya. No, kinulikta yung mga ginto na naroon sa kanila, yung mga kinuha nila sa mga Egyptian, at ito po ay ginawang gintong guya, at ito po ay kanilang sinamba. So nagkaingay po sila doon, nagkagulo sa pagsamba, rioting, sabi ng Biblia. No? May mga ginagawa sila doon, nakarumal-dumal, yung ginagawa ng mga Egyptian, ganun din ang ginagawa nila sa harap ng gintong guya. So nagalit ang Diyos, kaya pinababa ng Diyos itong si Moses at si Joshua. Sabi ni Joshua, tinig ng pagbabaka. Hindi yan tinig ng pagbabaka, sabi ni Moses. Yan ay kaguluhan. No? Yan ay rioting. Ano? So sila po ay bumaba at nung makita po sila ni Moises, nagalit si Moises. Anong ginawa ni Moises? Itinapon niya yung tapyas na bato. No? Nagalit si Moises. Sabi ni Moises, who is on the Lord's side? Yeah. So nagtayuan agad, nag-respond agad yung mga Levita. No? And then anong nangyari? Nagalit ang Diyos at pinatay nung araw na yon ay 3,000 katao. So nung ibigay yung titik, nung ibigay yung kautusan, 3,000 ang namatay. Nung ibigay po ang Espiritu Santo noong araw ng Pentecostes. Alam niyo po ba kung ilan ang nabuhay spiritually? Ilan ang nadagdag sa iglesia? Ilan ang tumanggap sa ating Panginoon? Basahin ko po sa Acts chapter 2, verse 41. Yaong ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. So, the letter kill it, nung ibigay yung kautusan, yung 10 Commandments, 3,000 pong tao ang namatay. But the Spirit gave it life. Nung tinanggap po ang Holy Spirit noong araw ng Pentecostes, 3,000 rin po, hindi namatay, kundi nabuhay spiritually. Nanumbalik sa Diyos, nagbalik loob sa ating Panginoong Diyos. So yung pong tinatawag na prophecy ni Prophet Jeremiah, naganap po yan sa pamamagitan ng pagbubuhos ng Espiritu Santo, na siya pong magsusulat ng kautusan ng Diyos sa ating puso. Ano pa? Ito rin pong Espiritu ang magbibigay sa atin ng power to fulfill the righteousness of the law. Para maganap po yung katuwiran ng kautusan. Romans chapter 8 verse 3 to 4, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman. Kita niyo po?
yung laman natin walang kakayanan. Yung laman natin, yung ating pagkatao, mahirapan po tayong gawin yung kautusan, no? Kaya doon po sa mga hanggang ngayon ang sinusunod kautusan, wala na po. Pinawalang bisa na ng Diyos yan. Ang sinusunod na natin ay ang mga salita ni Kristo. Sapagkat wala na tayo sa ilalim ng kautusan, nasa ilalim na tayo ng biyaya. So, ang sinusunod natin ay hindi na po yung kautusan. Bigyan ko lang kayo ng ideya tungkol dyan, mga kapatid, yung tungkol sa pagganap ng kautusan. Although, pwede nating talakayin yan sa mga susunod, Dito po sa Romans chapter 3, yan. Chapter 3, mula po sa verse 20. Yan. Hindi ko gaanong makita. Praise God. Medyo kailangan natin gumamit ng salamin, Praise God. Yan. Medyo malabo, Okay, ito po, nakita ko na Romans chapter 3 verse 19. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nanga sa ilalim ng kautusan, upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapa sa ilalim ng hatol ng Diyos. So ano raw po yung sinasabi ng kautusan? Ang kautusan po, ang sinasabi ng kautusan, ito ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan. Yan. So ang tanong, tayo ba ay nasa ilalim ng kautusan para sundin natin ang kautusan? Romans chapter 6 verse tingnan natin, Romans chapter 6, verse 14. Yan, verse 14. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ang sinasabi ng kautusan, ito'y sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan. Yung mga wala sa kautusan, hindi ito sinasabi sa kanila. Meaning, kapag hindi ka nasasakop ng kautusan, hindi pwedeng yung kautusan ang sinusunod mo. Anong sabi ng Romans 6:16? Tayo ay wala sa kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. O kaya yung hanggang ngayon, ang sinusunod pa rin kautusan, basahin niyo po ang Romans, chapter 3, verse 19, Romans chapter 6, verse 14, maging ang verse 16, at yung buong Galatia, sapagkat sa Galatia po ay diniscuss dyan ang tungkol sa kautusan na ito'y pinawalang bisa na at tayo po ay nasa ilalim na ng biyaya ng Panginoong Kristo. Kaya yung hanggang ngayon, pinapatupad pa rin yung kautusan, bawal kumain ng ganito, bawal kumain ng ganyan, mapapahamak ka pagka kumain ka ng ganito. Wala na po yan. Wala yan sa ilalim ng kautusan. Wala tayo sa ilalim ng kautusan. Okay? Praise the Lord. So, maliwanag po, verse, tingnan natin, bago natin basahin yung ilang mga comments natin dito. Ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. So paano natin nagagawa yung katwiran ng Diyos? Sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. So linawin natin yung hula ni Prophet Jeremiah sa Jeremiah chapter 31 verse 31 hanggang 33 na ang Diyos ay makikipagtipan ng bagong tipan sa Israel. Ito po ay naganap
noong ibinuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu Santo. Kapag tinanggap natin ang Espiritu Santo, nagkakaroon po tayo ng tipan sa Diyos, bagong tipan. Bakit? Sapagkat yung kautusan ng Diyos, isinusulat niya sa ating puso sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. At sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, nagagawa natin yung hinihingi ng kautusan. Kasi po kung kautusan ang susundin natin, mahirap eh. No, sabi ng Romans chapter 8 verse 3, no, mahina sa pamamagitan ng laman. Kaya nga lahat ng mga tao, no, pati mga eskriba at parisiyo, hindi nila naganap yung kautusan. No? Mga eskriba at parisiyo na yan, mga talagang dedicated sila sa salita ng Diyos, pero hindi po nila nagawa yan. Sino lang ang nakagawa niyan? Sino lang ang nakaganap? Ang Panginoong Hesukristo lang. No? Si Kristo lang po ang tanging nakaganap ng kautusan. No? Siya lang po na mag-isa. No? Siya lang po ang nakaganap ng kautusan. Praise God. Mateo Kapitulo 5, talatang 17. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Yan. Si Kristo lang po ang nakaganap niyan. Kaya kung nag-iisip kang ganapin yung kautusan, ay naku, hindi mo magagawa yan. Mahirap. Kaya nga pinalitan ng Diyos ang Old Covenant ng New Covenant. Para ano? Sa pamamagitan ng Holy Spirit, magawa natin yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So, basahin natin yung ilang mga comments pa dito. Baka mayroong tanong, ano? Alright, Sister Cecil Enriquez, amen po, Pastor. Carlo Tristan Bungo, amen po, Pastor. Joshua Del Pilar, Pastor, ano po ba ang maaaring gawin para muli pong maranasan ang pagsasalita ng iba't ibang wika? Matagal na po kasi hindi naranasan ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Salamat po. Magsimba ka, Brother Balong. Pumunta ka sa church. Mayroon tayong simbahan dyan sa Olongapo. Si Pastor George Dumagit, ang pastor natin dyan. At yung aking classmate, pastora din yan, si Pastora Fortunate Pantoha, Dumagit, asawa ni Pastor George. Pumunta ka roon at magsimba ka. No? Pumunta ka roon, makipag-fellowship ka. Kasi sa fellowship, dyan po mas mabilis na maranasan yung mapuspos ng Holy Spirit. Tingnan niyo po, maging sa ipinag-uutos ng ating Panginoong Jesucristo, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 14 verse 26, sorry, hindi 15, yung 15 pala is resurrection niya. Sa 1 Corinthians chapter 14 verse 26, anong sabi diyan? Ano nga ito, mga kapatid? Pagka kayo'y nangagkakatipon, ang bawat isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, sa English, hat atang, may isang pagpapaliwanag, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. So sa fellowship, sa pagkakatipon, ngayon medyo lang tayo dahil naka-lockdown tayo. Pero may ibang paraan pa naman para tayo po ay makapagsalitang muli ng iba't ibang wika. Ulitin ko po, ang pagsasalita ng iba't ibang wika, ito po ay normal na nararanasan na sa church. Pag ikaw ay tumanggap na ng Holy Spirit, ang tanda, magsasalita ka ng iba't ibang wika. Tatalakayin natin yan. Pero kapag ikaw ay tumanggap na ng Holy Spirit, normal na sa iyo na kapag ikaw ay magsimba, kapag ikaw ay nagdi-devotion, pag napuspos ka ng Holy Spirit, pwede kang muli magsalita ng iba't ibang wika. At isa sa paraan para mabilis na maranasan mong muli ang magsalita ng iba't ibang wika, makipagtipon ka, makipagtipon ka. Either sa malaking gawain, sa simbahan, or pamilya ninyo, private devotion. Pwede rin pong maranasan.
ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Lalo sa panahon na tayo po ay nagpipray, nakapokus tayo sa ating Panginoon, no? Tingnan mo, kapag nagpipray ka, kapag nakikipag-usap ka sa Diyos, pwede kang magsalita ng iba't ibang wika. Unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 2. Ang sabi ng Biblia, sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos, sapagkat walang nakauunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. So, ang pagsasalita ng iba't ibang wika, pakikipag-usap sa Diyos. So, kailan nagaganap yung pakikipag-usap sa Diyos? Sa panahon na tayo ay nananalangin. Sa panahon na tayo ay nagwo-worship. Corporate worship man yan or private devotion, ikaw sa iyong sarili or kasama mo ang pamilya mo, pwede ka pong mapuspos ng Espiritu ng ating Panginoon. Ito yung original na ng church, Nung ang church po ay nagkakatipon ng maramihan, may persecution na naganap. Basahin niyo po ang Acts chapter 6, chapter 7, chapter 8. Merong persecution na dumating sa iglesia. Kaya ang iglesia po, na nung panahon na yan, nagsama-sama sila, mahigit 3,000, nahirapan ngang magpakain yung mga leader nung panahon. Kaya merong nagbinta dyan ng lupa, si Barnabas, bininta niya yung kanyang lupa para matustusan yung pangangailangan ng iglesia. Pero mabigat din, kaya nagkaroon ng persecution. Nung nagkaroon ng persecution, kumalat po ang church, kumalat ang mga mananampalataya, at sa lugar na pinuntahan nila, nagsishare sila ng Word of God. Coincidence bang masasabi na nagkaroon tayo ng ganitong sitwasyon para sa mga bahay natin ay muli nating ibalik yung ating pagtitipon ng pamilya, sumamba, magpuri sa Panginoon, amen, at gawin natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Medyo high-tech nga lang ngayon, dahil ang pangangaral natin online na, naka-Facebook na tayo. Kaya minsan kailangan din nating makaranas ng ganyan, makaranas tayo ng ganito para mas lalo pa nating maipahayag ang salita ng ating Panginoong Diyos. Yeah. So yan po, si Brother Balong. Yan ang sagot natin. Pwede kang pumunta sa church, kaya lang ngayon naka-lockdown, bawal yung mga large gathering, kaya hindi ka naman pwedeng makapunta ngayon sa church. Ako nga, di ako makapunta sa church natin sa Naga dahil naka-lockdown po tayo. Pero pwede tayong mag-pray, pwede tayong mag-devotion, at sa devotion pwede nating maranasan at maramdaman ang presensya ng ating Panginoon. At yan po ang original na kalagayan ng church. Amen. Yan ang gusto ng Panginoon, na sa mga tahanan natin, pwede po tayong mag-church. Amen. Okay. Praise the Lord po, Pastor. Ito, pang-apat na ito na nagpapatutuo kung ano yung kanilang naranasan nung sila'y tumanggap ng Espiritu Santo. Una ay si Brother Balong, pangalawa po ay si Sister Eden, pangatlo si Sister Jen Hanyulan, pang-apat Sister Ann Bragais. Ang sabi niya po dito, testimony niya, sa pagtanggap ng Holy Spirit. Praise the Lord po, Pastor. Nung natanggap ko po ang Holy Spirit, habang nagpupuri po ako sa Panginoon, nakataas po ang aking kamay, bigla po ako nakaramdam ng malamig na bagay. Ayan na naman, habang nagpupuri. So mapansin ninyo, lahat ng tumanggap sa Holy Spirit, nagpupuri sa Diyos. Kagaya po doon sa Acts chapter 2, yung 120 believers, sila po'y nagkakatipon, nagpupuri sa Diyos, bumaba mula sa langit ang humahagibis na hanging malakas, pinuno ang buong sangbayan na kanilang kinalalagyan, may napakitang dilang kawangis ng apoy, nagkabahabahagi at dumapo sa kanila, at sila po'y nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika. Parihong-pariho po sa sinasabi ng Biblia ang naranasan ng mga taong ito. Ito si Sister Annalyn at ang kanyang pamilya nandyan sa dait. So hindi po sila nag-usap kung ano ang sasabihin nila ngayon. At hindi rin nila alam na itatanong ko ang tanong na ito. Kaya nung itinanong ko ano yung naranasan ninyo nung tumanggap kayo ng Holy Spirit, pari-pariho po yung kanilang naranasan. Anong sabi niya?
Nung tinanggap ko po ang Holy Spirit, habang nagpupuri ako sa Panginoon, nakataas po ang aking kamay, bigla po ako nakaramdam ng malamig na bagay na bumaba sa aking mga kamay, hanggang naramdaman ko po ang sobrang gaan na pakiramdam sa aking puso, at sobra akong iyak sa di ko maipaliwanag na saya at galak na naramdaman ko po. At di ko mapigilan ang aking dila na magsalita ng ibang wika, at sobrang saya, galak at kagaanan sa pakiramdam ang naramdaman ko po, Pastor. At ito po ay talagang hahanap-hanapin po ng ating puso at kaluluwa, ang Espiritu ng Diyos. To God be all the glory po. Praise to His name po. In Jesus' name, God bless po, Pastor. O yan, pari-pariho yung kanilang naranasan at naramdaman. Amen. Sabi ni Sister Malo, praise God. O, kagawad, mag-testimony ka rin. Si Brother Carlo, Sister Eden, amen. Thank you, Lord. Marvin Romero, amen. Marilo Panganiban, amen po. Fellowship is the key to receive the Holy Ghost. Praying to God. Yan, tama po yan. At ang sabi ni Jobert, mabasa dalunhay. Si Jobert, nandun ito sa Simirara, no? Sa may, anong lugar ba kayo, Brother Jobert? Simirara, Iloilo, no? Ano na lang, acknowledge kung saan ka, no? Pero dyan po yan sa may parting Western Visayas, ano, si Brother Jobert. So maraming salamat po sa Panginoon, ano, medyo yung oras natin ay talagang medyo ano na, sobra na tayo doon sa oras natin. Pero natutuwa po ako na sa pamamagitan po nito ay naisishare natin ang ating karanasan sa Holy Spirit. So, nasagot natin yung tanong nung nagtatanong, yung kaibahan ng Holy Spirit baptism sa fruit of the Spirit at saka sa gifts of the Spirit. Amen. Naipaliwanag natin yung prophecy tungkol sa Holy Spirit baptism na binanggit po ni Prophet Joel na natupad nung araw ng Pentecostes, pati yung prophecy ni Prophet Jeremiah na natutupad po kapag ka ang isang tao ay tumanggap ng Holy Spirit. So kung mayroon pa po kayong katanungan, pwede po kayong magtatanong pa, mga kapatid. Amen. Bago tayo magtatapos ngayong gabi, pwede po kayong magpadala ng inyong katanungan at sagutan pa natin yan sa pangalan ng ating Panginoon. Okay. So yan po, salamat sa ating Panginoon. Medyo mahaba-haba po talaga, no? Mahaba-haba ang discussion pagdating po sa tinatawag na Holy Spirit baptism, no? Marami po tayong pwedeng talakayin dyan, mga kapatid. So, ngayong gabi ay, okay, bago ako magtapos, bigyan ko lang muna kayo ng ilang talata, ilang talata, ano ba ang palatandaan kapag ka ang isang tao ay tumanggap ng Holy Spirit, no? Okay. Yan. Sa Acts chapter 2 verse 1 to 4, nung sila po ay tumanggap ng Espiritu Santo, sila ay nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika. Ano pa po? Acts chapter 10 verse 44 hanggang 48, ibinuhos din naman sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat nangarinig nilang nangagsalita ang mga ito ng mga wika. So sabi ni Apostol Pedro, sino ang makakahadlang upang sa tubig upang wag mabautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? So paano nasabi ni Apostol Pedro na tumanggap ng Espiritu Santo yung mga tao na nandun, na nakikinig, mga kapatid? Ang sabi ng Biblia ay narinig nilang nagsasalita ito, ang mga ito ng mga wika. Amen. Alright. Isa pang talata, last, Acts chapter 19 verse 1 to 7, yung mga alagad po ito ni Juan Bautista na niribaptize ni Paul, no? Nang kanilang marinig ito, nangapabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus, at nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, at sila'y nagsipagsalita ng mga wika at nagsipang pula. Yeah. Ayan po,
maliwanag po, iaano natin, i-explain natin further bukas ng gabi, no? Papaliwanag natin yan, no? Kung may mga tanong kayo about Holy Spirit baptism, pwede po kayong magtanong. Amen. At alam niyo po, kahit ngayong gabi o kaya bukas ng gabi, pwede nating subukan, no? Pwede nating subukan sa inyong tahanan, no? Habang kayo ay nanonood mamaya o kaya bukas. Pwede naman sigurong bukas para mapaghandaan natin, no? Bukas, magpipray po ako para tumanggap kayo ng Holy Spirit. Para kayo ay mapuspos ng Holy Spirit. Pastor, pwede ba yan? Naka-online tayo? Yes, walang imposible sa Diyos. Ang Diyos sumasa lahat ng dako. Nandito siya, nandyan siya sa inyong lugar. Pag tayo po ay nagtaas, nagpray tayo, maniwala ka sa Panginoon, amen, tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. And you will experience speaking in other tongues. Amen. Manampalataya ka sa Panginoon. Okay? Alright. So, ito pa, comment ni Sister Jen Hanyulan, noong hindi ko pa po, Pastor, natanggap ang Holy Spirit habang nasa malayo po ako, wala po akong kapayapaan sa aking puso't isipan. No? Maraming pag-aalilangan po sa puso ko. Salamat. No? Salamat. Asan na yun? Salamat sa ating Panginoon dahil noong natanggap ko po ito noong February 20, 2020, noong bumalik po ako dito sa Saudi, dala-dala ko po ang kapayapaan sa aking puso na nanggagaling sa Panginoon. Second time po, natanggap ko po ang Holy Spirit habang ako po ay nagdi-devotion po mag-isa bago matulog dito po sa Saudi, Pastor. Habang ako ay umiiyak sa Panginoon, bigla na lang po ako nagsalita ng iba't ibang wika. Salamat po sa Panginoon dahil kahit malayo ako, kasama ko lagi ang Panginoon. O, tingnan mo ito, mag-isa lang siya, no? Napuspos muli ng presensya ng Diyos. Now, hindi na yun baptism of the Holy Spirit, refreshing na lang yun. Tinanggap mo na, ngayon nire-refresh lang ng ating Panginoon. Yan po yung nakasulat sa Acts chapter 17, yung times of refreshing, dumarating po sa tao. Hey, umabol sa atin, Brother Michael Raceles, praise God, blessed to listen, God bless, Pastor Rani Cometa. Yan. Si Brother Michael ay nandyan po sa Davao. Edlin Birano, yan. Ito po ay estudyante ko rin sa Bible School. Pastor na ito ngayon, dyan po ito sa Cavite. Tama ba, Pastor Edlin? Brother. Tumira po ito sa bahay. Nakasama ko ito si Brother Edlin. Ngayon po ay pastor na po dyan sa Davao. Davao. Saan nga ba, Pastor Edlin? Cavite. Yan, sa Cavite. Edlin Birano, praise God, Pastor. Sir, maray na banggi dyan. Kita mo, marunong nang magbikol ito. Ayan. So sila po ay mga nakasama ko sa bahay at ngayon po ay mga pastor na. Maraming dumaan sa amin sa church, sa bahay. Tumira sa amin na mga nagpastor na. Pastor Eman po ng Samar, Gandara Samar. Si Brother John Atacador sa Masbate. Sino pa? Ito, si Edlin Birano, pastor na ito. Si Jordan Pihano, sa Palawan. Sino pa yung mga pastor na dumaan sa amin dyan? Marami po yan sila, Hindi ko matandaan yung iba. Pero karamihan po sa kanila ay nagpastor. Si Pastor Ronel Gerwela sa Arangke, si Alvin apelyido mo, Pastor Alvin Astrologo, nasa Canada, si Pastor Ronnie dyan po sa Magaraw. So maraming salamat, marami pong mga dumaan sa church na ngayon po ay nagpapastor po sila. So salamat sa pakikinig sa salita ng ating Panginoon at ipagpapatuloy natin ito bukas. Amen. Praise the Lord. So purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. At muli po, ina-acknowledge natin yung mga nakinig sa atin sa programang ito. Ang dami pong mga nanonood, mga kapatid, hindi ko lang mabanggit. Yung iba kasi ay nanood pero hindi nagko-comment. Pwede po kayong magpadala ng inyong comment or pwede kayong magtanong kung mayroon po kayong katanungan. At yan po naman ay ating sasagutan sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. So, maraming salamat sa mga nakinig, salamat sa mga sumubaybay.
So, doon po sa mga testimony na narinig natin, pari-pariho po yung kanilang karanasan. Una, sila po ay nagpipray, sila ay nag-worship, tapos may malamig na bagay na dumating, bumaba sa kanila, naramdaman po nila, and then nagsalita sila ng iba't ibang wika. Nagkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Amen. Nagkaroon ng kapayapaan, nagkaroon ng kagalakan. Yung isa nga binanggit, joy unspeakable, full of glory. So, maraming salamat, at yan pong karanasan na yan, pwede nyo rin pong maranasan sa tulong ng ating Panginoong Kristo. Amen. So tayo po ay manalangin sa ating Panginoon sa ating pagtatapos. Praise the name of Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ng iyong salita na aming nabasa, aming napag-aralan ngayon pong gabi. Salamat sa mga sumubaybay, salamat sa mga nakinig ng iyong mga salita. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang pangunahan. Ang iyong lingkod, patuloy mong bigyan ng kaalaman at karunungan. Hinihiling po namin, Panginoon, na kami po ay iyong patnubayan sa araw-araw. Panginoon, nakakaranas po ng kahirapan ang marami naming kababayan, lalo, Panginoon, na na-extend po ang community quarantine. We pray in the name of Jesus Christ na ito pong pandemic na ito, Panginoon, ito po ay mawala na ng tuluyan, Panginoon, upang makabalik na sa normal ang aming pong community, ang mga tao sa kanilang ginagawa, makapaghanap buhay ng maayos. At ingatan mo po ang bawat isa, hindi lamang sa aming bansa, kundi sa buong mundo, Panginoon. Marami pong salamat. Purihin ka sa gabing ito. Ingatan mo ang bawat isa sa amin. To God be the glory in the name of Jesus Christ. Amen and amen. So marami pong salamat at pagpalain po kayo lahat ng Panginoon hanggang bukas pong muli sa pangalan ng ating Panginoon.